nito, natural lang ba sila? Anong ibig mo sabihin natural? Ibig sabihin, hindi ka na nagpupurga, hindi mo na, Ay, hindi, nagpupurga naman ako. Pero hindi yung may program, ganun yung parang kunyari yung in preparation for hindi laging ganun. Relax and sit back. Enjoy watching Night Series Episode 3 with Thurgy Celis. Please like and share. Thanks for the support. Pang ano to, pang mga stock hens. Ayun. Pero ngayon, may mga binread akong mga inakay. Yan, di ba? May mga inakay na bago. Kasi nga, nung 2016, tumigil na ako magkalapate. Tapos, nung bumalik ako nung 2021 ata, yung mga ganun. Halos ang mga kalapate ko, ilan na lang kasi iba pinamigay ko, iba pinatago ko. Yung mga na-recover ko, syempre, ilan na lang. Since yung mga 4-5 years ago, hindi pa ako nakagawa ng mga stock birds. Kaya yan, ngayon pala ako nagsisimula mag-stock ng mga panibago. Ayun. mostly ano ba to? Hen lang? Stock hen? Hen lang yan. Tsaka hindi ngayon nga, may mga inakay, pag yung, dahil wala pa akong paglalagyan pero pag yung na-determine na yung sex, yung mga lalaki dyan, alisin ko na. And siyempre, babae, hindi mabubulpi yung mga babae. Saka, napansin ko, steel matting, no? Ba't hindi kahoy plywood ang ginamit ba? Steel matting. Oo, kasi, dahil ano lang naman sila, di ba, mga breeder lang sila. Parang, para less maintenance, ganun. Hindi naman kailangan masyadong, paano bang, hindi masyadong maselan yan, yung mga mga may edad, hindi naman nila. Doon sa dun sa race loft, merong floor grills, merong plywood, meron din bakal. Pero yung mga original na Victor, TNG. Walang lahat yun kahoy. Ano ba to? Paano ba sistema nito? Natural lang ba sila? Anong ibig mo sabihin natural? Ibig sabihin, hindi ka na nagpupurga, hindi mo na... Ay, hindi, nagpupurga naman ako, nagpupurga. Pero hindi yung may program, ganun yung parang kunyari yung in preparation for hindi laging ganun. Pero yung antibiotics, hindi ako masyadong hindi ako pag kailangan lang. Pero halos lahat ng breeders ko hindi na siya anong tawag dito? Hindi na sila yung anong tawag mo doon? Yung flashing, flashing. Hindi sila sinasubject sa flashing. Hindi na. Ganun. Tapos Pero ano naman natin yan, di ba? Pag yung ang tawag dito? Pag uusapan naman natin yan in detail, pag di ba? Pag yung ASDA, parang the series ko, hindi ko alam po na. Tapos, ngayon lang kasi ako sa totoo, ayokong yung pampulag kasi nahihiya rin ako, hindi tayo normal na sa tagal ko na nanonood ng YouTube, parang bira ka magpa-interview Hindi pa ako na-interview. Never pa ako na-interview. May na tayo sa may mga panahon na parang kaya kong magpaliwanag, pero most of the time, wala. Minsan, kailangan pang isipin mabuti, ganyan. Ano ba ang sukat nito? Bawat kwarto, 5 feet yung lapad, yung lalim, 4 feet. Yung taas, yun nga, siguro average, 6 feet plus. Tapos yung corridor, 4 feet. Kaya yung buong haba nito, 15 feet lang, plus yung kapirasong space na yun. Tapos 8 feet lang yung yung lalim, 8 feet lang. Tapos yung araw, di ba? Facing east. Oo. Nagkataon lang. Pero siyempre, sabi nga nila, siyempre mas maganda yung morning sun. Pag yung mas mahaba mas maganda yung nasasapul ng araw. Pero kaya lang siya nagagano. Siyempre, gusto din. Kaso talagang ito yung available space. Kung pupunahin ko yung kulungan ko, hindi rin siya ganun kaganda. Kasi yung dingding niya, nakasandal ako sa pader. Mas maganda, siyempre, nakaangat ka para
may air na nagfo-flow. Oo, may. Oo. Pero hindi ko na masyado. Ano pala to? Nakadikit sa pader eh. Oo. Pero hindi naman dikit na dikit kasi yung kapitbahay naka-cyclone wire. Kaya hindi naman talaga may portion na para may Saka napansin ko yung yung ceiling halos sakto lang sa'yo. No? Oo. Ganun ba yung idea? Kasi may mga tawag maliit kasi na sila pero taas umihilap Oo, yung ibon, umihilap. tsaka may pulihin yung ibon. Medyo average yun, may mas maliit pa dyan. Oo. Yan, itong ano na to, itong ano ba tawag dito, yan yung ano na yan. Ano yan, ito mo, ito bakal, tapos yung aluminum, kasi dahil nga gusto kong ma-save yung mga gamit ni Victor Lim, ano to kay Victor pa to aluminum to dun sa race loft niya, tinanggal ko, tapos nilagay ko yan dyan. Yan, ano yan, aluminum original na Victor yan. Kasi yung race loft niya, hindi ko na yan ginanyan diretso siya na aluminum. Diretso na pala. Oo, tapos yung kainan niya sa labas, kasi parang easy feeding. Easy. Tapos, yun nga, simple lang yung ano niya, plastic lang yung inuman, yung sa ano lang yan, yung sa take out lang na ano, yung sa mga dinideliver na ano, hindi na kailangan na fancy na magandang inuman. No? Yan lang, okay na yan. Ang tagal na yan, ilang taon na yan Ito, dinoble lang yan na plastic yan para matibay. Pero, dalawa pala yan. Oo, para matibay. Wala nang pagkasira yan. Dalawa pala to. Kaya Diba? pala ako kapal. Kaya pala ako Hindi na kapal. kailangan, bumili ka pa, pumasok pa ng ano. Hindi na. Tapos, ano pa ba? Saka yung watch yung Hindi pa siya ganun kalalim, pero okay naman. Pwede na rin, pasado na. Sa taas ko mataas, 1 meter yung lalim ng yung drop, 1 meter. Pag umakyat tayo doon mamaya, makikita naman. Oo, mamaya. Ha? I-tour mo kami doon sa... Yung ginagamit ko, kung makikita mo yung doon sa dulo, dahil dati konti ibon, nagagamit ko ito pag nakasalang lahat ng mga stock hens ko, nababakante itong mga kwarto. Kaya, kada kwarto, ginagawa kong parisan din. Individual pairing, pare. Bale, yung isa doon, di ba, nasa box lang, nasa karton lang na Alfonso. Ganun. Kung may stock and love ka, saan ang mo? Stock meron? Wala ba? Doon sa taas, parang meron ako, pero parang kinonvert ko lang lahat kasi wala talaga akong nagawa na stock loft. Wala puro dalawang race loft tsaka ito. Kaya pag nagbe-breed ako, yung sections na bakante, doon ako nagbe-breed. Usually, talaga individual pairing. Kaya isang section, isang pares. Then marami akong kwarto Sa taas, 8, dito 3, tapos doon 6 ata, 7. Kaya marami rin. Tapos may plus yung mga ganyan, kulungan lang na aso. Yan, di ba? Pwede na rin. Kasi sandali lang napansin ko, karamihan ng kalapatan, parang bluebird, checker. Wala akong masyadong yung white flight, saka yung mga yung mga off color. Hindi naman sa ayaw ko, pero kasi yung nakuha ko kay Victor, puro gumaganyang kulay Wala naman siyang mga yung nakuha ko kasi ako yung pinakahuling kumuha ng mga kalapati niya. Bali, ang total nung nakuha ko sa kanyang kalapati, 30 plus. 30 plus. Ako yung kumbaga huling bumili sa kanya. Sa pagpapatuloy ng Night Series Episode 4, abangan nyo po ang kwentong Victor Lim, kung saan nagmula ang mga stock bird ni Mr. Tergy Celis. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang vlog na ito ay handog ng Metro Cafe. Ito rin po ang favorite hangout place ni Mr. Tergy Celis tuwing Tuesday night. Located po ito sa ground floor, MetLife, President Gustavo Macapagal Boulevard, EDSA, Extension, Pasay City. Maraming salamat po.